Okay. 15 seconds. 15 seconds. 10 seconds. Okay. Long tayo dito guys sa part na to. Diyan. Okay. SL natin dito lang. I-move ko yung SL ko rin. Diyan. Diyan lang. Okay na yan. Yun nga lang. Hindi ko alam kung saan yung TP ko. Ay, nako. Seryoso? Ayaw tayo hintayin? So, ibig sabihin, kung in-enteran ko tong 30 seconds FBG na to kanina, panalo na sana yung trade ko. Paldong-paldo na sana. Sayang, sayang. Nag-enter na lang sana ako dito. Come on, bro. Seryoso to. Ayaw niyang kunin yung entry natin. Nakalong na ako, bro. Good luck, Sir Horizon. Good luck, good luck. Sana paldo ka. Sana paldong-paldo ka ngayong araw. Good luck, good luck. Sayang, tama analysis natin. Naiwan lang tayo. Ayoko kasi basta-basta mag-market eh. Na-manage ko yung SL ko. Anong part to? I see. Malapit na mag-11. Malapit na mag-11. Kaya mataas yung chance na pupunta pa siya sa area na yun. Mataas yung chance. Excuse. Kamusta yung CAD natin? Uy, grabe yung CAD natin, pre. Grabe, grabe. TP1 hit. TP1 hit. Tama ba? Hindi pa. Ay, hindi pa. Okay, TP1 malapit na ma-hit sa USD CAD. Diba? Ganda. Ang ganda ng trade na yun. Ang ganda ng analysis na yun. Legit. Gustong gusto ko yung ganung analysis. From weekly to daily to 4 hours to 1 hour to 15. Tapos nag-enter tayo ng 5. Shinort ko na yan. Ayoko nang hintayin punta pa ng BPR. Okay na ako sa ganun. Mataas yung confidence ko na kukunin yun mataas yung confidence ko na mag-workout yung trade. Kaya shinort ko lang basta-basta. Okay, congrats guys sa mga nakakuha ng USD CAD. Congrats. Ayaw talaga kunin yung entry natin. Hindi ko alam kung bakit. Ba't ba hirap na hirap ka? 11. Wait lang. Come on. Kunin mo yung entry namin. Ay, entry ko pala. Okay, na-hit na ng euro, yung gusto kong level. Next na gustong i-hit niya itong level na to. Ito yung gusto ko. Nagko-console siya sa area na to. Gusto ko to. Okay. Mataas naman yung chance na ma-hit yung order natin kasi 5 minutes FBG to. Okay, meron tayong 42 seconds. Grabe, ang tagal. Tagal i-hit yung order natin. 30 seconds left. Tanggalin ko na tong dealing range natin. Tanggalin ko na yung dealing range na yan. Okay. So, pagpatak ng 11, gusto ko makita, bumagsak muna yung price.
itaas niya. Yun yung gusto ko makita. Good morning, bro. Wala pa ako trade. Naghatid ako kay Mrs. Yo, what's up, Kingfisher? What's up? Okay lang yan. Sakto. Wala pa naman masyadong ginagawa yung market eh. Habol ka. Okay, 11 na. Ito yung gusto ko makita. Okay, 11 na. Gusto ko makitang kunin yung entry natin. Mataas kasi yung chance na kukunin pa to. Itong area na to. Mataas yung chance na kukunin pa yung original entry ko kanina. Eto. Yan, mataas yung chance. Okay, malapit na. Mahit yung TP1 natin. Come on. Lower, high sa ES. Yes. Lower, high. Ha? Hindi ba higher low dapat yan, sir? Buti nakasabay sa USD CAD. Yo! Uy, nice. Sumabay ka pala dun, sir. Sir Lexter. Congrats. Pwede mo na i-TP yan. Pwede na i-TP yan. Okay, TP1, guys. Na-hit. Okay, disclaimer. Huwag niyong gayahin trade ko. Hindi ako magaling mag-trade. Na-hit na yung TP1 natin. Congrats kay Sir Lexter. Ba't ba ang bagal kunin? Grabe. Seryoso to, ang bagal kunin nyo. Naka-out na ako. Congrats. Nice. Good choice. Okay, good choice. TP when happy. Hindi TP when hit yung TP. Hindi ganun. Basta makagawa ka na ng decent amount of money, TP mo na. Gusto mo pa maging tama eh. Hindi naman lagi kasi tama ka eh. Kaya dapat TP when happy. Hindi TP para maging tama ka. Okay? Hindi ganun. Makontento ka. Para bro, build ka Discord para makapag-share. Meron akong Discord group, bro, pero private lang. Strictly lang siya sa mga students ko. Hindi ko siya pinapublic. Private lang siya. Okay na ako sa ganito, sa YouTube, Facebook. Unti-unting nakakalayo yung algo. Nakita ng mga tao. Bisa ginagawa ng algo ng mga SOCMED na to. Okay na ako dun. Hindi ko naman talaga balak palakihin yung YouTube ko eh. Wala akong balak. Gusto ko lang talagang may makakitang trader na yung proper way ng pagtitrade. Yung hindi impulsive, hindi bara-bara, hindi aggressive. Yung chill lang. May trading plan ka, patient ka, tapos execute mo yung trade mo, win or lose, tapos ang araw mo, bukas ulit. Gusto ko may makakita lang ng ganong trading style. Okay, para makorek yung mga pinapakita ng mga sa social media, mga pinapakita nilang false way of trading. Pangit yung ganun. The less you trade, the more profitable you will become or you will be. Ba't ba hirap na hirap kunin yung entry natin? Hindi ko rin talaga magets. Oh, patapos na naman yung 5 minutes candle. Hindi pa kinukuha yung entry natin. Hindi ko alam kung bakit. Yo, shout out 14 viewers. 14? Sa mga bago dyan, welcome sa stream. Ay, yung nga pala yung gold. Tignan natin yung gold. Anong ginagawa ng gold? Tumataas na siya.
nang walang binibigay na setup. Sabagay, Asia yung original entry eh. Pero wala kasi, kulang pa yung bibili ng Autobot. Ay, ano? TP hit ka na ba? Ako? TP hit saan? Dito sa futures? Wala pa. Hindi pa na ako order ko eh. Bibili ng Autobot. Okay, ito na yata guys. Okay. I'm long 235 level. SL ko 195 level. Okay, mataas yung chance guys na kukunin pa tong entry natin na to kanina. Okay? Yan yung entry natin kanina. Yan. Mataas yung chance kung kukunin pa ng price yan. Okay? TP natin, hindi ko alam. Hindi ko alam. 11 na kasi. 11 na kasi. Di ko alam. Dito? Diyan lang. Diyan lang guys. Yung TP natin. Diyan lang. Okay na ako dyan. Okay na ako dyan. Wala eh. Nahuli kasi ako dito. I mean, hindi ako hinintay ng price dito kanina. Tapos hindi pa siya kumuha ng liquidity kaninang 7, 8, 9. Hindi siya kumuha ng liquidity guys sa baba. Kaya anytime pwede nang bumagsak to dahil rin sa 15 minutes NWOG. Yan o. NWOG. Pwede nang kunin yan. Tutuusin eh. Kaya doon lang yung TP natin. Okay na ako doon. Sakad bro, nag-out ka na. Secret. Ano ba naman yan, Ken? Pag enter ako, kuhan mo, tapos pag mag-out rin ako, kaya mo yan. Kaya mo yan. Secret yun kung mag-out na ako or hindi pa, ganun. Secret yun. Basta yun yung trade idea kung sakali. Parang gusto ko pang i-hold to eh. Pero hindi pwede eh. Hindi pwede. Nasa trading plan ko yun. Pag wala siyang kinukuhang liquidity 7, 8, 9 PM, hirap. 9:30 PM, wala siyang kinukuha. Ang hirap, promise. Ang hirap i-hold yung trade pag ganito. Anytime pwede siyang mag-reverse. Anytime talaga. Or magkakaroon tayo ng isa pang wave ng liquidity grabbing. Kaya, mas okay na yung makakuha ka ng konti kesa naman sa ma-SL ka ng malaki. Okay na yun. Tara na bro. Wait lang. Ito na, may trade na ako. Patapos na. Tapos magko-console pala siya sa area na to, no? Ano ba yan? Ay, nako. Ulitin ko guys, mataas yung chance na pupunta pa siya sa level na to. Yan. Yung nilinyahan ko. Mataas yung chance. Pupunta pa siya dyan. $11 PM things. Tapos, hindi pa nakikisama yung ES. So, mataas rin yung chance na pwede mag-divergence yan. Parang ganon, yung magiging kalabasan niya. Kamusta yung CAD? Nag-stay siya sa level na to. Okay, panalo tayo ng Friday. Walang trade kahapon, Monday. So, tingnan natin kung anong result natin ngayon. Sana mag 6 sister yung ES. Okay. So, patapos na yung 5 minutes candle. Ano kayang gagawin na ito? Curious rin ako eh. Kahapon talaga, sayang yung trade na yun. Gustong gusto ko yung trade na yun kahapon. Ang ganda-ganda. Di ko lang talaga alam ba't ako naiwan. Ang ganda ng analysis kagabi.
Sobrang ganda. Nagulat rin ako na naiwan ako. Legit. Okay, bagong 5 minutes candle. Nag-open up na. Tingnan natin. Walang bottom wick. Walang bottom wick yung 5 minutes. Okay. Walang bottom wick eh. Gagawa pa ng... Taas yung chance gagawa pa ng wick yan. May mga nag-short kaya dyan. Power of 3. Taas yung chance eh. Sabi nila, gagawa pa ng bottom wick yung price. Sige, short tayo. Mataas eh. Ganun yung iniisip nila eh. Okay, equal highs sa ES. Okay guys, pag ganito kasi, mataas yung chance na kukunin pa ng price to. Pag ganyan. Tapos, pwede pa mag 6 sister to. Habang nag-higher high yung NQ, mag-higher high rin yung ES. Pwede yun. Okay, next 1 minute candle. Inversion. So, makita i-respect niya sa inversion na yan. Tapos, hit yung TP natin kung sakali man. Ayoko pang i-move yung SL ko. Ayoko pa. Kasi baka kunin pa niya yung original entry ko kanina. Dapat nga tuloy-tuloy to pataas eh. Hindi ba ba't ang bagal? Babagalan ako. Three, two, one. Okay. Bang. Tapos ang Tuesday, that was a win trade. Congrats sa atin. Congrats. Panalo sa USD CAD. Panalo sa NQ. Okay, guys, type W in the chat kung gusto nyo yung trade na yon. Bang. Okay, edit. Ilan yung trade, ilan yung 460 US? That was a 460 USD trade. Okay? So, pag pinag-plus natin yung win ko kanina London session, 182 USD plus ngayon 460 USD, 642 USD today. Not bad. Congrats. Okay guys, type W in the chat. Come on. 12 viewers, tas dalawa na nagsabi ng W. Come on. Thanks, Sir Rex. Okay, edit tayo. So, yung progress natin so far is... Ay, sorry, saan na yun? 2235. 2235. Okay, tapos wins 18, tapos losses 9. Yung apat dito sa losses ko, natangahan ko yan. Kakainis. Dapat 5 lang yun eh. Okay. Ano next na gagawin natin? Trade breakdown. Okay. Trade breakdown tayo. Ito yung mahalagang part na dapat pinapakinggan nyo para ma-train yung mata nyo na nakakita ng ganitong movement. Okay? Daily time frame, bullish tayo. Bakit bullish? Kasi na-break niya yung previous day high. Bullish na agad sa akin yun. Wala ka nang kailangan i-analyze pa. Kundi ganun lang kasimple. 1 hour time frame, bullish rin ako. Dahil sa level na to. Saan na yun? Yan, nakuha na yung FBG na to. Yan, ang liit lang pag... Ayan, bullish ako dahil dyan, tapos bullish rin ako dahil dito. Yan, okay? Okay, 15 minutes time frame, bullish rin ako. Kasi kumuha siya ng liquidity kanina, tapos nag-breaker dito. Okay? Tapos, pumunta ako sa 5 minutes time frame. Okay, yan. Okay, pagka-open ng market kanina, bumagsak siya ng konti. Tapos, tumaas siya bigla. Merong entry dito kanina, hindi binigay sa atin yung entry na yun. Kaya sabi ko, sige, maghanap ako ng short. Pero nakita ko, nag-body close pa rin sa area na to. Tataas pa to. Okay, ganun. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, mas maganda maghanap ng long kaysa short. Okay? Ay, nag-back yung charts ko. Sorry. Wait lang.
Okay? Anong sabi sa inyo ng mga ibang tao? Pag tumataas yung price, mag-short kayo. May nagsabi nun eh. Sell high, buy low. Hindi ganun. Kahit tumataas ng ganito yung price, pwede ka pa rin mag-buy. Ano ka ba? Walang masama sa pag-buy sa ganitong taas ang taas yung price. Walang masama dyan. Okay? Tapos, nakakita ko ng buy or long setup sa area na to. Tapos, 1 minute. Okay? Nakakita ko ng 1 minute MSS dito. Ayan, no? Yan. 1 minute MSS yan. Tapos, meron tayong inversion dito. Diyan yung original entry ko kanina. Tapos sabi ko sa sarili ko, paano na naman ako makakahabol? Bigyan mo ako ng isang bagay para makahabol ako sa move. Eto, may nakita akong bullish breaker. Yan o, bullish breaker. Yan, okay. Sabi ko sa sarili ko, itong bullish breaker na to, tumapat siya sa FVG na ito. Sabi ko sa sarili ko, okay, nice. Wait kung pumunta dyan yung price, long ako dyan. TP ko, prior high lang kasi hindi siya kumuha ng liquidity kaninang 7pm, 8pm, 9pm, 9:30pm, 10pm. Okay? Tapos yon ang SL ko dito lang sa part na to kasi mataas pa yung chance na kukunin yung original entry ko. Okay? Pero since, sabi ko nga, kailangan mo ng experience sa trading, pag CPI day, trendy kasi yan eh. Hindi ka talaga hihintayin yan. May times na hindi ka hihintayin yan. Tuloy pataas. Tingnan mo, hindi kinuha yung mga first presented FBG trader. Ayun oh. O, 'di ba? Hindi kinuha yung long nila. Paano ka hahabol diyan? Dito sa part na to. Okay? Kaya 'yun. So, tapos sabi ko sa sarili ko, kunin ko na yung profit ko dito sa previous high na to kasi mataas yung chance na magre-reverse na to kasi wala nga siyang kinuhang liquidity kaninang prior sa 9:30 open ng market. Okay? So yun, win trade. Congrats sa atin. Tapos ang Tuesday natin. Ganun lang yun guys.